hindi lang po bilang isang Mindanaoan, hindi lang po bilang nagtrabaho sa kanya na napakatagal. Nagdadasal po ako kay Tatay Digong ang kanyang kaligtasan, ang kanyang kalayaan at ang kanyang kalusugan. He is 80 years old na po at nahirapan po siyang mag-isa doon. Si Tatay Digong naman nagserbisyo sa atin, nagsakripisyo para sa bayan. Hindi na siya dapat tumakbo noong 2016, pero inaalay niya po ang kanyang buhay para sa Pilipino. At sana po makabalik na siya rito. He is the duly elected mayor of Davao City. Makapaglingkod man lang dito muli sa Davao hanggang sa kanyang pagtanda. Yun naman po ang kanyang ninanais noon pa. I will continue to pray for Tatay Digong and my request po sa Filipino people, sa mga kababayan ko Pilipino, ipagdasal po natin si Tatay Digong na sana ma-enlighten po ang lahat, no, na mapagbigyan po ang kanyang interim release sa November 28. Araw-araw, oras-oras, ipagdasal po natin si Tatay Digong. Ako mismo, sobra po akong nasasaktan. Isa po yan sa aking wish, no, sa ngayon, at parati kong pinagdadasal na mabigyan siya ng interim release. Nahirapan si Tatay Digong doon na mag-isa. Dito nga noon, nahirapan sa lalo na ngayon. Siya lang mag-isa doon. 80 years old na po si Tatay Digong. Kailangan na po niyang makauwi naman po dito. I'm appealing to everyone to please continue to pray for Tatay Digong. I am appealing to each and every Filipino to continue praying for Tatay Digong.